Manuel TV. Hindi ako nakaatras, hindi ngayon, nang ang aking layunin ay nakatayo ilang metro lamang mula sa aking kinatatayuan. Naghihintay gawin ko ang unang hakbang, at gumawa ng pagbabago sa mga buhay na mahalaga sa akin. Tumayo ako roon, mas determinado kaysa dati. Diretso ang titig ko sa harapan habang tumatagos ito sa gate. Maaari ko na ngayong magkaroon ng malinaw na view ng Regal Gonzales Mansion habang nakatayo ito ng buong pagmamalaki sa ilalim ng mainit na araw sa hapon. Ilang hakbang na lang at malapit na ako. Sabi ko sa sarili ko habang huminga ako ng malalim na hindi pinapansin ang pag-akyat ng gulat na nagpadurog sa puso ko sa takot. Ang pag-iisip na pabayaan si Elisa at ang kanyang mga magulang ay sapat na upang punan ako ng pangamba. Mas mahirap pagmasdan ang kanilang mga nalugmok na mukha kumpara sa pagharap sa Gonzales. Kaya kong harapin ang galit ng isang estranghero ngunit hindi ang kawalan ng pag-asa ng bagong pamilya. Pakiusap Panginoon, tulungan mo ako sa pagsubok na ito. Bulong ko sa loob, habang humihingi ako ng patnubay at lakas para magawa ito. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa pamilyang nagbigay sa akin ng init at kanlungan, kahit na ako ay isang estranghero, isang nawawalang babae na nakalimot sa kanyang nakaraan. Ayos ka lang ba ma'am? Naputol ang aking namumuong pag-iisip ng magsalita ang gwardya, kinusot ko ang aking mga mata na pilit na bumalik sa realidad. Habang nakatingin ako sa taas, isang nag-aalalang mukha ang sumalubong sa akin. I'm fine, sagot ko, pilit na sumilay ang ngiti sa labi ko. Walang humpay ang mga daliri kong humahaplos sa nakausli kong tiyan. Sa wakas ay dumapo ang kanyang tingin kung saan ang aking mga kamay ay protektadong nakapatong. Nakita ko habang unti-unting nabaling ang kanyang mukha sa isang nakababahala na pag-aalala, matapos mapagtanto sa unang pagkakataon na buntis ako. Maaaring nakikialam ako sa iyong mga gawain, bilang isang nag-aalalang individual na nagsasalita, ang isang babaeng buntis na malapit ng manganak ay hindi dapat mag-isa sa paglalakbay. Ito ay masyadong mapanganib. Mahinahon niyang binigkas ang mga salita, na puno ito ng sinseridad na ibinaba ko ang tingin ko sa lupa. Ang kanyang mga salita ay napakatama, ito ay tumama, at ngayon ako ay mapahamak na nagkasala para sa aking mapilit na desisyon. Pero, gaya ng sinabi ko, hindi ako matakot. Hindi ngayon. Ang determinasyon ang nagpatuloy sa akin. Inangat ko ang aking tingin, nakatitig ng diretso sa isang pares ng mga mata habang nagmamakaawa. This is important. I badly need to meet Mr. Alexander Gonzales. Siya ay napabuntong hininga. Pwede ko bang makuha ang invitation card mo, please? Ipinilig ko ang ulo ko habang sinagot ko na wala. Kung nangyari ay ibang gwardya ang nasa poste sa mga tarangkahan, sigurado akong masisipa agad ang aking puwitan. Posible pagkatapos kong hindi makagawa ng isang invitation card. Kung ganoon, hindi kita papapasukin. Pasensya na po ma'am pero sinusunod po namin ang guidelines at protocols. Maaari na tatanggalin ako kapag tumanggi akong sundin sila. Okay lang, naiintindihan ko naman, sagot ko at ngumiti sa kanya, this time genuine naman. Hinahangaan ko kung gaano siya ka-professional na may paggalang sa isang hindi invited na bisita na tulad ko. Paumanhin ng gwardya. Bago siya umalis, nakatanggap ako ng apologetic na sulyap. Hindi na ako nakatagal dito. Siguro sa ibang pagkakataon, pupunta ako dito in God's perfect time. Huminga ako ng malalim at pinagsisisihan ang mga mata sa gate. Aalis na sana ako, nakuha ko na ang atensyon ko dahil sa kalampag ng mga pintuan na bumukas. Tahimik akong nakatingin habang dahan-dahang lumabas ang isang bagong kotse. Napatakip ako sa bibig ko nang bigla itong huminto sa tapat ng kinatatayuan ko. Bago ko namalayan, bumukas ang pinto, at mabilis na lumabas ang isang kalbong lalaki na nasa edad 30s. Nakasuot siya ng itim na formal na suit ngunit hindi siya mukhang panauhin sa akin, mas mukha siyang detective na may matatalas, at matalim na mga mata na ngayon ay nakatutok sa mukha ko at masyado akong hindi komportable. Kitang-kita ang pagkabigla sa buong mukha niya. Ang pagkilala ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa kaysa sa inaasahan, nakatayo kami doon na diretsyong nakatingin sa isa't isa. Natarante siya at nabigla sa parehong oras, parang hindi niya mawari kung ano ang mararamdaman sa pagitan nilang dalawa, para siyang nakakita ng multo na muling nabuhay. Ako naman ay naliligaw na katulad niya, nagtataka ako kung bakit mataman siyang nakatingin sa akin. Napakamot pa siya ng ulo. Malalaki at hindi makapaniwalang mga mata ang patuloy na nakatitig sa akin. At pagkatapos ay ngumiti ang lalaki, at nang gawin niya, ang mga pinong linya sa kanyang noo ay bahagyang lumuwag, ang kanyang ekspresyon ay lumambot na nagbigay sa kanya ng mas bata na tingin.
Sa palagay ko pinadali ng tadhana ang mga bagay para sa ating lahat. Mahiwagang sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano. Tinitigan ko lang siya ng walang kurap. Kumikislap ang mga mata, namumula ang ilong na parang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi ko maintindihan ang reaksyon niya, saglit siyang nabigla at ngayon ay mukhang emosyonal. Napakabilis ng mga pangyayari, ang sumunod na alam kung hinihimok niya akong kunin ang isang selyadong envelope sa aking mga kamay na hindi ko sinasadyang kinuha. 10 years. Ganoon katagal kung hinanap ka, without knowing that you will actually find your way here, which I call the most perfect timing. Hinihintay ka ng lahat sa loob. Good luck Monica Castillo, or should I say, Beatrix Gonzalez. And just like that after saying the words, umakyat siya sa loob ng kotse niya at nawala. Umalis siya nang hindi man lang nagpapaliwanag, iniwan akong mag-isa ng mga bagay-bagay. Ang kotse ay kumupas sa aking linya ng paningin, ngunit ako ay nakatayo pa rin doon, naghihintay na magkaroon ng mga paliwanag sa kanyang mga salitang naghihiwalay. Pero kahit anong pagmumuni-muni ko, hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. At pagkatapos ay dumapo ang aking tingin sa selyadong envelope sa aking mga palad. Isang masayang ungol ang kumawala sa aking mga labi nang pinunit ko ito. Sinagot ang aking mga panalangin. Salamat sa Diyos. Bumulong ako na may luha sa gilid ng mata ko. Welcome sa Gonzalez Mansion ma'am. Binuksan ng guard ang gate pagkatapos kong ibigay sa kanya ang invitation card. Binigyan ko siya ng isang mabilis at nagpapasalamat na ngiti habang ako ay sa wakas ay humakbang papasok sa loob, at nagsara ang mga gate sa likod ko. Napaawang ang labi ko sa pagkasindak ng bumungad sa aking paningin ang makapigil hiningang ganda ng damuhan na pinalamutian ng mamahaling palamuti. Habang tinatahak ko ang sementadong daan, natuwa ang aking naliligaw na mga mata nang makita ang mga berdeng tanawin, isang imahe na nagmula sa obra maestra ng isang henyong artist. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumaba sa akin. Home sweet home, yan ang eksaktong nararamdaman ko ngayon. Ang lugar na ito ay isang dayuhang domain na nag-alagala ang aking mga paa sa unang pagkakataon, ngunit nagbigay ito sa akin ng biglaang pag-alon ng nostalgia na parang kanina pa ako nakapunta dito. At palagi akong nabibilang dito. Kakaiba, gayunpaman, gusto ko ang ganitong uri ng nakaaaliw na pakiramdam. Nawala ang pakiramdam ng pangamba na umuubos sa aking kaloob-looban nang sa wakas ay tumuntong ako sa loob ng Gonzalez Mansion. Isang bagong pag-asa ang nagpagatong sa aking buong katawan. Handa na akong harapin ang mga Gonzalez. Halos hindi ko marinig ang mga boses na umuugong sa nakasarang pinto ng Grand Hall. Nang huminto ang pagkanta, tuluyan ko nang itinulak ang pinto. Ang biglaang liwanag mula sa kumikinang na mga chandelier na nakakalat sa kisame na parang naglalakihang mga constellation ay nagulat ako. Napahinto ako sa aking paglalakad ng may liwanag na tumama sa aking hindi handa na mga mata. Ipinikit ko ang mga mata ko saglit, at naghintay hanggang sa maging handa ako bago ko iminulat ang mga ito nang hindi ko pinansin ang silid na biglang tumahimik. Nang may adjust ang aking mga mata sa liwanag, doon ko napagtanto na ang isang napakalaking tao ay nagyelo sa kanilang mga landas. Ang bisita ay naging mga estatwa habang ang kanilang mga tingin ay nakalok sa akin. Walang ingay na nanggagaling sa kanila na parabang nakalimutan na nilang huminga. Biglang tumigil ang mundo sa loob ng Grand Hall. Tahimik na may narinig na dahon nang dumapo ito sa tiles na sahig. Tiningnan ko ang mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagandang formal na suot para sa okasyon na may suot na kumikinang na mga alahas, at palihim na nagpasalamat sa langit na pinili kong magsuot ng puting damit, sapat na formal upang bigyan ako ng disenteng hitsura. Sa bagay maganda naman ang damit na suot ko dahil hindi gaanong halata na isa akong gate crasher. Dumiretso sa harapan ang nagliliyab kong tingin. Doon mismo sa ibaba ng hagdan kung saan nagtipon ang buong Gonzalez family ay tumigil ang mga tingin ko, at nanlamig ako sa nakakatakot na tanawin. Bigla akong nagkaroon ng ganitong pagnanasa na gumawa ng isang retrieving hakbang paatras na nakikita silang buong lakas. Huminga ako ng malalim, itinapon ang lahat ng takot ko, at dahan-dahang pumunta sa ibaba ng hagdan. Nagsimulang maghiwalay ang mga tao at iniyuko nila ang kanilang mga ulo patungo sa direksyon ko habang dahan-dahan akong naglakad. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, at patuloy akong naglalakad sa aisle hanggang sa nakatayo ako malapit sa mga Gonzalez, na nagpapahintulot sa akin na makita ang kanilang mga mukha. Sa wakas ay huminto ang mga paa ko. Nang huminto ako, umalangaw sa aking tenga ang marahas na kabog sa loob ng dibdib ko. Habang tumingala ako, napagtanto ko ang overwhelming rush of emotions na ikinagulat ko nang unang idikit ang aking tingin sa babaeng panay ang tingin sa akin na may halatang gulat na naglalaro sa kanyang mukha. Bumungad sa akin ang hindi may kakaila na pamilyaridad nang magtama ang tingin ko sa kanya. Sa panandaliang sandali ay biglang bumaliktad ang mundo ko dahilan para nanlamig ako sa gulat.
Nanatili akong nakatitig sa kanya, hindi kapani-paniwalang kamukha ko siya, na 40 years from now ay maiisip ko na ang aking sarili na kamukhang kamukha niya, when I turn 60. Isang pares ng kaakit-akit na pambihirang mga mata sa nakakagulat na magkakaibang shade na ang kaliwa ay isang lilam ng hazel brown at ang kanan ay isang nakapapawi na shade ng berde ay nakadikit na ngayon sa akin. Para akong nakatitig sa sarili kong mga mata maliban sa luma na ito, at kulubot na sa edad. Pagkaligalig, confusion, pagkabalisa, excitement, pagkalito, there's a bunch of emotions rolling inside me na hindi ko mawari kung alin ang unang e-entertain. Ang utak ko ay gumagawa ng walang katapusang daloy ng mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan na parang tumigil sa paggana ang utak ko, at sa wakas ay naubusan na ako ng talino. Ang makitang tumutulo ang mga luha niya ay sapat na para sumakit ang puso ko sa lambing at excitement. Gusto kong tumakbo at yakapin siya, ngunit naramdaman kong wala na akong lakas para gawin iyon. Sa halip, nakatayo lang ako doon na nakanganga, matamang pinagmamasdan siya sa paraan ng matalim niyang pagmamasid sa akin. Sa gitna ng aking masakit na pag-iisip, bigla kong namalayan ang pagpatak ng mga luha sa aking pisngi, nang tumakas ang aking mga daliri sa aking pisngi. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Kapag sinubukan kong pigilan ang mga luha, hindi ito tumitigil sa pagbagsak na parabang naging talon na walang katapusan. Nang makita ng babae na tumanggi akong gumalaw, siya na ang nagsimulang lumapit at dahan-dahang tumawid sa maliit na distansya sa pagitan namin na may maliliit, ngunit maingat na hakbang. Ang mga sumunod na segundo ay tila tumagal habang hinihintay kong makarating siya sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang maliliit niyang labi, habang nakatingin sa akin. May biglaang pagpupumilit sa loob ko na gustong iangat ang aking mga daliri sa basang pisngi na iyon, at patuyuin ang mga luha ngunit hindi ko magawang maglakas loob na gawin iyon dahil ang alam ko lang. Siya ba ay isang estranghero na halos hindi ko alam kung sino ang nakilala ko sa unang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng mariin kong pagtanggi na isa lang siyang estranghero, hindi ko maitatanggi ang biglaang paglukso ng aking puso, at ang init na dumadaloy mula sa bawat pulgada ng aking pagsigaw na siya ay isang taong nakatali sa akin ng kapalaran. Parang pag-aari niya ang dugong dumadaloy sa katawan ko. Blood is thicker than water, sabi nga, at ngayon ay napatunayan sa akin na totoo ito. Dahil doon sa sandaling iyon ay alam kong ang babaeng nakatayo ngayon sa harapan ko ay ang aking lola. Beatrix. Bigkas ni Clarissa Gonzales ang kanyang mga naiisip, at halos napapikit ako sa sobrang lambot at paghaplos ng kanyang mga salita, habang diretsyong dumampi ang mga ito sa aking puso nang hindi niya ako sinusubukang ilapat ang isang daliri sa akin. Para bang hindi na niya kayang pigilan ang kanyang emosyon, ang mga daliri niya ay nag-aatubili na itinaas ang mukha ko, at nang hindi na ako tumutol ay isinubsob niya ang mukha ko sa kanyang mga palad. Nanginginig ang mga daliri niya sa emosyon habang hawak niya ako. Akala ko hindi na ako mabubuhay ng sapat para masaksihan ang pagpupulong na ito. Naghintay ako ng mabaliw na 23 taon para sa wakas ay mahawakan kita sa aking mga bisig. Umiiyak niyang sabi, at ako ay tahimik na umiiyak, hindi makapagsalita. Napaka-magical ng moment na iyon, kaya natatakot akong masira kung magsasalita ako. Ibinalot niya ako sa kanyang mahinang braso. Nag-uumapaw ang mga taon ng pananabik mula sa mahigpit na yakap na ibinibigay niya sa akin, na parang ayaw na niyang bumitaw. I lost all reservations and my silent tears turned to sob as I finally lifted my arms to hug her back. Nanginginig ang mga balikat ko sa walang pigil na hikbi, habang hinihigpitan ko ang pagkakayakap ko sa kanya. Nagtagal ang yakap dahil pareho kaming ayaw na matapos ang magical moment. Habang yakap ko ang kanyang maligayang kasiyahan ay bumalot sa akin. Para akong umuwi pagkatapos ng mahaba at walang katapusang paglalakbay. For once, I felt as if I finally found the place where I should be. Hindi lang kapayapaan ang natagpuan ko kundi isang nawawalang bahagi sa akin. Beatrix. Ang pamilyar na boses ng isang lalaki, hindi nakilala ng aking tenga ngunit ninakaw ng puso ko ang aking atensyon. Dahan-dahan akong kumalas sa pagkakayakap ni Lola Clarissa, at umikot sa direksyon ng lalaki. Sa unang pagkakataon, lubos kong namulat ang matayog niyang presensya na halos nangingibabaw sa buong kwarto. Ang tuxedo na suot niya ay nagpapalakas sa kanyang nakakatakot na aura, at inangat ko ang aking tingin sa kanyang mukha. Ang isang pares ng midnight black eyes ang nakabihag sa akin habang ito ay kumikislap sa walang pigil na mga luha. Napahawak ako sa lalamunan ko nang pumikit ang luha ang mata niya sa masakit na dalamhati na nagpahirap sa gwapo niyang mukha. You're alive. Thank God. Binigkas niya ang mga salita ng may pagkamangha, at paulit-ulit na umiling na para bang hindi niya matunaw ang katotohanan. Nangingilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata habang ginalugad ng kanyang malambot na tingin ang aking mukha. Walang babala, tinawid niya ang distansya sa pagitan namin at ibinalot ako sa kanyang mainit na yakap.
Umiiyak siya habang hawak niya ako, at nakita ko ang aking sarili na mas lalo pang umiyak sa overwhelming rush of emotion sa kanyang pagiging ama. Kung panaginip lang ito, sana hindi na ako magising. This was a wholesome nightmare and I can't live since it was impossible beautiful. Akala ko hindi na kita makikita, Beatrix. Sinabi ni Alexander Gonzalez ang mga salita ng malakas. Hindi niya ikinahihiya na daan-daang bisita ang namamangha bilang isang lalaking katulad niya, na kilalang kilala sa kanyang malamig at walang emosyong kilos na lumuha sa napakaraming tao. Welcome home my daughter. Dagdag niya, hinawakan ang balikat ko, at lumapag ang isang malambot na halik sa aking mga templo. Napakabilis ng mga pangyayari kaya nawalan ako ng masabi. Naisip ko pa nga na nababaliw na ako o malamang nakatulog ako sa kahoy na bangko sa bahay, at nasa panaginip ako. Baka lahat ng ito ay maglalaho sa isang makapal na usok pagkatapos kong magising sa tunog ng boses ni Elisa na yumugyug sa akin para bumangon. Kinurot ko ang mga braso ko. Naramdaman ko ang matinding sakit. Hindi lang ito panaginip. Ito ay totoo. Ito ay masyadong maganda upang maging totoo ngunit ito ay totoo. Tumalon ang tuwa sa puso ko nang malaman ko. Dumapo ang sabik kong mga mata sa 8 pares ng mga mata na matitinding tumitig sa akin sa kakaibang katahimikan. Pero panandalian lang ang kaligayahan ko nang sumipa ang matinding sakit sa tiyan ko. Bago ko pa matignan ng maigi ang mga lalaking inanunsyo ni Alexander Gonzalez bilang kanyang mga anak, mga kapatid ko, inabot ako ng matinding sakit at muntik na akong mawala ng balanse kung hindi dahil kay Alexander Gonzalez. Nagsimula ito bilang isang masakit na sakit sa base ng aking gulugod, at unti-unting kumakalat pababa sa aking balakang at tiyan. Ang mga contraction ay normal lang at gayunpaman habang ang sakit ay patuloy na umaatake sa akin, ito ay tumindi hanggang sa halos mapunit ang aking katinoan sa dalawa. Ang aking sinapupunan ay nagsimulang sumikip at pagkatapos ay nagpahinga. Pagkatapos ang sakit ay bumabalik lamang upang tumama ng mas masakit kaysa sa huli. Para akong nagkakaroon ng matinding pananakit ng regla maliban na lang sa panganganak. Mabangis na gulat ang bumalot sa aking puso, ang malusog na kulay ay naalis sa aking mukha. I was not scheduled to give birth to my baby, it was supposed to be next month. Why was I showing a sign of labor at this early stage? Ayos ka lang ba? Hingal na hingal akong magsalita kaya umiling na lang ako bilang tugon. Sobrang natakot ako sa mga sandaling iyon. Kung hindi dahil sa mga umaaliw na kamay na nakatago pa rin sa akin, halos mahulog ako sa hysterics. Tumawag ka ng ambulansya, bilis. I heard Alexander Gonzalez voice ordered with a harsh urgency to his son. Ang panganay ay nagmamadaling tumayo at nagdial ng numero sa kanyang telepono. Nanatiling matindi ang katahimikan sa silid habang nanunood sa hindi inaasahang pangyayari. Sinubukan kong kontrolin ang sakit sa pamamagitan ng pag-concentrate sa aking paghinga. Huminga ako ng malalim at pinakawalan ito sa aking paningin. Inulit ko ang proseso hanggang sa makayanan ko ang sakit. Kahit papaano gumana. Ang sakit ay naging matiis ngunit hindi ito nakatulong sa akin na mabawasan ang takot at pagkabalisa, na nagpapanatili sa aking mga daliri ng malamig. Natatakot ako na ang sandaling ito ay dumating sa pinaka hindi napapanahong oras. Nagsimulang dumaloy ang tubig na may halong dugo sa aking mga hita, at tumigil sa aking paanan. Kinumpirma lang nito kung ano ang pinakakinatatakutan ko, nagkakaroon ako ng maagang labor. Nasa panganib ako, at gayon din ang aking sanggol. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.